Nakataas ang kilay ni Melanie habang nakatitig sa mga nakalahad na kamay ni Eleazar Aguilar. Nasa victory party siya ngayon dahil napanalunan ng M-Fashion ang isang kontrata sa napakalaking fashion company na papasok sa kanilang bayan. Mahigpit na magkakompetensya ang kumpanya niya at ang kumpanya ni Eleazar. "Can I have this dance, Miss Fernandez?" Sandali pa siyang napatitig sa malaking mga kamay ni Eleazar nang mula sa likuran niya ay itinulak siya ni Giselle, ang kanyang stepsister. Kamuntikan pa siyang mapasubsob sa tray ng alak na nasa mesa. Ngunit naging maagap naman si Eleazar na salagin ang katawan niya sa matitipunong braso nito. "Salamat." Napalingon siya kay Giselle na nakangiting naka-abresyete kay Caleb na kanya namang ex-boyfriend. Nagpupuyos ang damdamin niyang nakatitig sa bruhang stepsister niya. Maya-maya ay naramdaman na lamang ni Melanie na tinangay na siya ni Eleazar sa gitna ng dance floor. "Salamat, Mr. Aguilar." Seryoso ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Napayuko na lamang si Melanie nang maramdaman na hinapit siya palapit sa katawan nito. Binabayo sa lakas ng kaba ang dibdib niya. Nagmagpang-abot ang mga mata nilang dalawa. Ang maitim na mga mata nitong nakakalunod kung tumitig. Hindi niya magawang alisin ang mga mata niya sa mga mata nitong puno ng damdaming nakatitig sa mga mata niya. Gusto niya itong itulak palayo sa katawan. Pero napakahigpit ng pagkakahawak nito sa bewang niya na tila ba takot tong makawala siya. "I wonder kung bakit napakatanga ng ama mo, Melanie." Bulong nito na kinagulat niya naman ng husto. Napakalapit na nila sa isa't isa. Habang nagsasalita to, ay ramdam na ramdam niya ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. "Bakit?" tanong niya. "Hindi niya nakikita ang halaga mo compared to your sister. Tanga rin ang Caleb na yun at pinakawalan ka pa niya." Makahulog ang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nakakapagtaka, ngunit nakakaakit ang lalaking to. Pero sinaway ni Mela ng sarili niya. Eleazar Aguilar is known throughout their town to be a playboy. Maraming babae na tong pinaglaruan lamang ang damdamin. "Bakit mo nasabi yan?" Nakangiting tanong naman ni Melanie sa binatang nakayakap na sa kanya. "Because you are so beautiful." At nagpapasalamat ako kay Caleb dahil tanga siya. Hindi napigilan ni Melanie na matawa sa sinabi nito. Well, magkakasundo sila pagdating sa bagay na yun. Mahigpit na kakompetensya niya ang lalaking to sa negosyo. Naiinis din siya sa pagiging playboy at mapaglaro nito sa mga damdamin ng maraming babae. But she find it amusing na nakakadala pala ng damdamin ng lalaking to. Malakas ang personality nito. Idagdag pa yung pagiging gwapo at mayaman. Ang simpatikong ngiti nito habang nakatitig kay Melanie ay tila tumutunaw sa malaking pader na nakaharang sa puso ng dalaga. "You have such a sweet mouth, Mr. Aguilar." Nakatawang wika ni Melanie. "Well, just tell me if you'd like to have a taste on this sweet mouth of mine. There is more to this, Miss Fernandez." Napataas ang kilay ni Melanie, sabay irap sa lalaking kaharap. Pero nagiinit ang pisngi niya sa panunodyo nito. "Wala akong balak na mapabilang sa mga laruan mo, Eleazar. So stop bragging about your mouth. Wala akong balak na tikman yan." Matapang na sagot ni Melanie, sabay kurot sa malapad na dibdib nito. Napatawa na lamang si Eleazar hanggang sa hindi nila namalayan na ilang minuto na pala silang nagsasayaw na dalawa. Hanggang sa silang dalawa na lamang ang naiwan sa dance floor. Maganda ang gabing yun para kay Melanie. At unang pagkakataon yun na nagkausap sila ni Eleazar na hindi nagbabangayan at nagkukumpetensya sa negosyo. Habang naglalakad papasok sa VIP room ng hotel, ay kinakabahan na si Melanie. Ipinatawag siya ng amang si Rafael dahil may mahalaga tong sasabihin sa kanya. Wala siyang idea kung ano ang kailangan nito sa kanya. Pagpasok niya ay naroon na ang buong pamilya ng ama na nakapalibot sa harap ng pagkain. Napatayo pa ang mga to nang makita siya at bumati sa kanya. Matapos silang kumain, ay nagsimula nang magsalita si Rafael. Nakikiusap to sa kanya na sana ay ibigay niya na lamang kay Giselle ang pamamahala ng factory na pagmamay-ari ng yumao niyang inang si Elizabeth.
ang factory na niligtas niya mula sa pagkalugi. Matapos tong makabangon ay ibibigay lang pala kay Giselle. Hindi makapaniwala si Melanie na nakahandang ibigay ng ama ang lahat-lahat kay Giselle na anak nito kay Mami Carmen niya. Nasa harapan niya ngayon ang isang papeles na nagsasabing ibibigay niya kay Giselle ang lahat ng ari-arian na iniwan sa kanya ng ina at nakapangalan sa kanya. Naikuyom ni Melanie ang kamao habang sinalubong ng tingin si Giselle na ngayon ay nakapulupot sa mga braso ni Caleb. Melanie, may sarili ka ng fashion company. Kaya ibigay mo na lang kay Giselle ang factory natin ng mga tela. Umaangat na ngayon ang kumpanya mo. Nakangiting wika ni Rafael sa kanya. Yes, Iha. Napakagaling mo talaga. Sa loob ng 5 taon, ay kaya na ng M Fashion na makipagsabayan sa ibang malalaking fashion industry. Kaya naman, ibigay mo na lang kay Giselle ang factory. Maarting wika naman ni Carmen na stepmother niya. Pinukpok ni Melanie ang mesa at napatayo. Nagbabaga ang mga mata niyang sinalubong ng tingin ang kanyang madrasta. In your dreams, Carmen. Anong akala mo sa sarili mo? Nagmamay-ari ng swerte dahil nakapag-asawa ka ng mayaman? Dumapo sa pisngi ni Melanie ang mga kamay ng ama. I'm sorry, Melanie, anak. Ikaw kasi, kung ano-anong sinasabi mo sa ina mo, wala ka ng galang sa amin. Nagsisising wika naman ni Rafael. Ano ka ba, Rafael? Bakit mo ba sinampal si Melanie? Kaagad na dinalawan siya ni Carmen. Subalit iwinaksi ni Melanie ang mga kamay nito. Don't you dare to touch me. At makinig ka sa akin, Carmen. Namumula ang mga mata ni Melanie na nakatitig sa mga taong nasa harapan niya. Matalim ang mga mata niya na isa-isang tinapunan ng masamang tingin ng ama, madrasta, si Giselle at kay Caleb. Wala kayong makukuha ng 5 kusing mula sa akin. Bakit? Dahil pag-aari ng ina ko ang factory. Ako ang nagpakahirap na ibaon ng factory mula sa pagkalugi ng dahil sa kapabayaan mo, Dad. Kayong mga batugan at hindi marunong magbanat ng buto. Bahala kayo sa buhay niyo. Nanggagalaiti sa galit na iniwan ni Melanie ang mga to. Nalukot naman ang mukha ni Giselle at nanggigigil kay Melanie. Melanie, baka nakakalimutan mong hawak ko pa rin ang Lola Imelda mo. Kapag nagmatigas ka sa Mami Carmen mo, baka hindi mo na makita pang lola mo. Natigilan si Melanie sa sinabi ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Nagagamitin ng kanyang ama ang Lola Imelda niya para labanan siya. Sarili mong ina, ay kaya mong gawa ng masama para lang sa babaeng yan? Hindi ka ba natatakot makarma, Dad, ha? Tuluyan ang nalaglag sa mga mata ni Melanie ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Ang kapal din talaga ng mukha ng mag-inang to. Si Mama lang ang meron ako na pwede kong gamitin laban sa'yo, Melanie. Kapag nagmatigas ka sa amin, hindi mo na makikita ang lola mo. Wika ni Rafael. Damn you, Dad! Sigaw niya sa ama na tuluyan ng gumawa ng masama para lamang kay Carmen at kay Giselle. Si Carmen ay personal assistant ng kanyang ina noong buhay pa ito. Isang magaling na designer ang kanyang inang na mayapa na. Pag-aari nito ang factory ng tela at isang fashion company. Matapos itong mamatay noong 10 taong gulang pa lamang si Melanie, ay pumalit ang amang si Rafael sa pamamahala ng kumpanya ng ina. Inasawa nito si Carmen na noon ay may anak ng 5 taon. Nalaman na lamang niyang totoong anak pala ni Rafael si Giselle. Matagal na palang panahon na niloloko ng dalawa ang kanyang ina. Doon na nagsimulang magalit si Melanie sa ama. Lumayo ang loob niya rito at umalis siya sa bahay nila. Sumama siya sa Lola Imelda niya. Hindi siya natakot na makuha ng kanyang ama ang lahat ng ari-arian ng ina dahil nakapangalan to sa kanya. Noong nakapagtapos na siya ng pag-aaral, ay nalaman niyang tuluyan ng binenta ng ama ang fashion company ng ina dahil nalugi ito. Sa galit ni Melanie, ay sinari niya ang sarili ng gusto sa fashion designing, lalo na noong nasa ibang bansa na siya. Hanggang sumikat siya at nagtayo ng sariling kumpanya sa fashion industry mula sa ibang bansa. Noong umuwi siya sa Pilipinas, ay nagmakaawa si Rafael sa kanyang iligtas niya ang factory ng inang palugi na rin. Wala kasing alam ang mga to sa pagpapatakbo ng negosyo.
Lalo na sila Carmen at Giselle na parehong mga batugan. Walang alam ang mga to sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang alam lamang ng mga to ay ang paglustay ng perang meron ang mga to. Ngayon ay ginagamit ng ama niya ang kanyang lola Imelda para lamang makuha nito ang factory ng ina na pinaghirapan niyang iahon mula sa pagkalugi. Naikuyom niyang kamao na hinablot mula sa ama ang mga papeles na hawak nito. Pipirmahan ko to sa isang kondisyon. Konti na lang talaga at magkukolaps na yata siya dahil nakaramdam si Melanie ng pananakit ng ulo sa ginagawang katangahan ng kanyang ama. Nakasad doon sa papeles na yun na ibibigay niya kay Giselle ang lahat ng ari-arian ng ina mula sa factory, mansyon, lupain na nasa bayan, pati na rin ang isang beach resort ng ina. Para siyang paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo sa sakit na ginagawa sa kanya ng kanyang ama. Anong kondisyon? Mabilis na tanong ni Rafael. Kita niya ang tagumpay sa mukha nito, kaya sobrang nagpupuyos ang damdamin ni Melanie sa mga oras na to. Pagkatapos kong pirmahan to, ay ibibigay mo na sa akin si Lola. Sasabihin mo sa akin kung nasaan si Lola Imelda. Puputulin ko na ang ugnayan natin bilang mag-ama-dad. Wala na akong ama at wala ka ng karapatan sa akin bilang anak mo. Sa susunod na magtagpo ang landas natin, ay hindi na kita kilala pa. Kinuha ni Melanie ang ballpen sa loob ng shoulder bag at pagkatapos ay pinirmahan na niya ang papel na nasa harapan niya. Napakasakit na tuluyan nang mawawala sa kanya ang lahat ng ari-ari ang iniwan ng yumaong ina para sa kanya. Matapos pinirmahan ang papel na yun, ay hiningi niyang address kung saan naroon ang Lola Imelda niya. Kaagad namang binigay sa kanya ni Rafael ang address. Isang ospital yun. Nagpupuyos ang damdamin niya sa galit para sa ama at sa pamilya nito. Paglabas niya sa hotel, padilim na ang paligid at napakalakas pa ng ulan. Pero walang pakialam si Melanie sa lakas ng ulan. Ang mahalaga sa kanya, ang makita ang lola niyang sobre niya nang namimiss. Mabilis na tinungo niya ang kotse. Subalit ganun na lamang ang pagkadismaya ni Melanie nang makitang walang hangin ang gulong niya. Sobrang inis na sinipa ni Melanie ang gulong ng kotse at kinuha ang payong mula sa loob. Nagmadaling lumabas siya ng hotel para sumakay ng taxi. Tila naman siya binibiro ng kapalaran dahil puro may laman ng taxi na dumadaan sa labas ng hotel. Napakalakas pa ng hangin at kahit may dala siyang payong ay nababasa pa rin ang katawan niya. Kailangan niyang puntahan ang Lola Imelda niya. Hindi siya magpapatalo sa ama at sa pamilya nito. Kapag nakuha niya na ang lola niya, maaari niya ng resbakan ng ama at ang pamilya nito. Nanginginig sa lamig ng hangin si Melanie nang may lumapit sa kanya at binalot ang katawan niya ng isang makapal na coat. Sumabay ka na sa akin at ihahatid kita. Napalingon si Melanie sa baritonong boses na iyon. Si Eleazar Aguilar. Bagya na ring nabasa ang katawan nito nang dala sa lakas ng hangin. Pupunta ako sa ospital sa probinsya, Mr. Aguilar. Ihahatid na kita. Nagulat na lamang siya nang ginaya siya ng binata papasok sa loob ng kotse nito. Basang-basa sila sa ulan at inabutan siya ni Eleazar ng tuwalya. Pinatay na rin nito ang aircon sa loob ng kotse dahil sa sobrang lamig. Saan ka ba pupunta? Ihahatid na kita. Sandaling natigilan si Melanie. Napakalakas kasi ng ulan. Baka kung anong mangyari sa kanila sa daan. Pero gusto niyang makita ang Lola Imelda niya na nasa ospital sa isang probinsya. Natigil sa pag-iisip si Melanie nang bigla siyang hinila ni Eleazar palapit sa katawan nito. Pero hindi na rin siya tumutol nang punasan nito ng tuwalya ang basa niyang katawan. Nakaramdam ng kakaibang init si Melanie sa katawan niya nang masagi ng daliri nito ang maumbok niyang dibdib. Ako na, Mr. Aguilar. Ngumiti naman tong iniabot sa kanyang tuwalya at may kinuha mula sa likuran ng kotse. Isang t-shirt at short ang iniabot niya kay Melanie. Magbihis ka muna bago tayo umalis. Ayokong magkasakit ka. Kaagad namang tumalima si Melanie at nagsimulang magbihis. Nang nakatitig pa rin sa kanya si Eleazar, sinamaan niya ito ng tingin, sabay talikod at naghubad ng damit sa loob ng towel. Ang arte, flat naman. Nag-init bigla ang pisngi ni Melanie sa narinig na sinabi ni Eleazar.
Sinulyapan niya ito sa salamin sa itaas at nakita niyang nakakalokong ngiti nito. Kaya naman hindi napigilan ni Melanie na hampasin ito ng isang kamay, habang ang isang kamay niya naman ay mahigpit na nakahawak sa tuwalyang nakabalot sa katawan niya. Isang maling galaw yata ang nagawa ni Melanie, dahil ngayon ay magkahinang ang mga mata nila. Napakalakas ng kabog ng puso ng dalaga habang nakatitig sa matiim na mga matang nakatitig din sa kanya. Hindi ko type ang flat-chested na kagaya mo, kaya huwag kang assuming, Melanie. Inis na inirapan niya si Eleazar at tinalikuran to para magsuot ng damit. Ngunit mula sa likuran niya ay nagulat na lamang siya nung pumulupot sa maliit niyang bewang ang matitipunong braso ni Eleazar. Pero, ginugulo mo naman ang tahimik kong puso. Bulong ni Eleazar sa punong tenga ni Melanie. Eleazar, let go of me. Pagtutol niya nang maramdaman ang pagpatak ng halik ni Eleazar sa makinis na batok niya. You smell so nice, babe. Malakas na itinulak niya ang binata at sinampal to sa mukha. Hindi ako kagaya ng mga babae na kinakama mo, Eleazar. Sumama ako sa'yo dahil ihahatid mo ako sa probinsya. Pero kung ganitong babastusin mo ko, di bali ng malakas ang ulan, uuwi na lang ako sa bahay para kunin ang isang kotse ko kaysa manyakin mo ko dito. Akmang lalabas na si Melanie sa sasakyan nang pinigil siya ng binata. I'm sorry. Huwag ka nang lumabas ng kotse. Malakas ang ulan sa labas. I promise. Wala na akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Paos na wika ng binata at mabilis na binitawan ang kamay niya. Lumayo naman to sa kanya matapos pumasok ang driver nito sa kotse. Matapos itong sabihin na pupunta sila sa probinsya ng Santa Ines, ay pumikit na to na sumandala sa upuan ng kotse. Nakahinga naman ng maluwag si Melanie nang mapansing nakatulog na ang binata. Gwapo naman sanang binatang to pero hindi niya gusto yung kapreskuhan nito, lalo na yung pagiging playboy nito at mapaglaro sa puso ng mga babae. Napansin ni Eleazar na nakatulog na si Melanie, ngunit nakasandal na to sa balikat niya. Halatang nilalamig rin to, kaya naman inutusan niyang driver na bumili ng kumot sa madadaanan nilang tindahan at maayos na ring damit na pwedeng isuot ni Melanie. Nakasuot lang kasi ang dalaga ng boxer short at t-shirt niya. Lantad na halantad pa sa harapan niya ang mahabang legs ng dalaga. Mas lalo tuloy siyang hindi mapalagay, lalo na nang yumakap sa kanya si Melanie. Naawa siya kay Melanie. Nakita niya ang lahat kanina sa victory party nito. Matagal niya nang gusto si Melanie. Pero dahil sa kakumpetensya nila sa negosyo, hindi siya makaporma sa dalaga. Pero masaya siyang nagkahiwalay na sila ni Caleb dahil wala namang kwenta ang lalaking yun at hindi ito nararapat para kay Melanie. Nalaman niya rin ang ginawa ng ama nito sa kanya para sa babaeng tong si Carmen at ang anak nitong si Giselle. Kaya naman awang-awa siya sa dalaga. Siya ang may pakana sa gulong ng kotse nito para makasama niya to ng matagal. Kilala niya ang dalaga. Kahit bagyo ay hindi makakapigil kay Melanie sa pagpunta sa probinsya kung saan naroon ang lola nito. Hindi niya kasi sinasadyang marinig ang pinag-uusapan ng buong pamilya Fernandez kanina. Natatakot siyang baka may mangyaring masama kay Melanie, kaya naman sasamahan na lang niya to sa Santa Ines. Nagising na lamang si Melanie sa marahang pagtapik sa kanyang balikat. Napalinga-linga siya sa paligid. Narito na tayo sa ospital. Iniabot sa kanya ni Eleazar ang isang paper bag. Isang damit ang laman noon na halatang bagong bili. Sa kanya lang naalala na isang malaking t-shirt lamang ni Eleazar at boxer short ng lalaki ang suot niya. Napalunok si Melanie at napatitig sa binata. Hindi siya nagkakamali na kahit playboy ito ay may tinatago naman palang kabutihan. Salamat. Tinanguan lamang siya nito at lumabas na ng sasakyan para makapagbihis na siya ng maayos na damit. Pagkatapos ay sumunod na siyang lumabas at tumambad sa kanya ang entrance ng ospital. Kinakabahan ako, Eleazar. Lumakas ang kabang nararamdaman ni Melanie habang papalapit na sila sa kinarorooneng silid ng Lola Imelda niya. Sinamahan pa rin siya ni Eleazar sa loob ngunit wala nang tao sa loob ng kwartong yun. Tanging nurse ang naroon na umiiyak habang inaayos ang beddings ng kama. Nurse?
Nasa ng pasyenteng nandito sa kwartong to? Nagtatakang tanong ni Melanie sa umiiyak na nurse. Kaano-ano ka ba ni Ma'am Imelda ha? Apo niya ako. Nasaan si Lola? Malungkot ang mga mata ng nurse na hinawakan ang mga kamay niya at iniabot sa kanya ang isang sulat mula sa lola niya. Sinabi niya sa akin na ibigay ko raw ang sulat na to kay Melanie na apo niya. Kahapon pa kami kumukontak sa pamilya niyo para kunin ang bangkay ng katawan ni Lola. Tila pinagsakluban ng buong mundo si Melanie sa narinig. Nanghina bigla ang mga tuhod niya sa narinig na sinabi ng nurse. Patay na ang lola niya. Iginiya siya ng nurse at dinala sa morgue. Naroon ang bangkay ng lola niya na hindi pa naaasikaso. Hindi na malay ni Melanie ang pagpatak na masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi man lamang lumabas ang mga boses niya dahil gusto niyang sumigaw habang yakap ang malamig na bangkay ng Lola Imelda niya. Huli na siyang dumating. Wala nang kwenta ang pinirmahan niyang papeles para makuha ang Lola Imelda niya dahil wala na ito. Parang unti-unting nadudurog si Melanie sa nangyari. Napakasalbahe ng kanyang ama. Wala itong pinagkaiba kina Carmen at Giselle. Gusto nang bumigay ng mga tuhod ni Melanie sa nangyari. Umiikot ang paligid niya habang nakaramdam ng sakit ng ulo. Pero mas masakit ang puso niya sa pagkawala ng lola niya. Hindi man lamang niya to nakausap sa huling pagkakataon. Iniwan na siya ng taong nag-iisang pinaguhugutan niya ng lakas para lumaban. Nangihina ang mga paa niya at nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahang umikot ang kapaligiran ni Melanie hanggang sa nawalan siya ng malay. Sa nagdidilim niyang paligid ay ang matitipunong braso ni Eleazar ang sumalo sa katawan niya. Melanie! Melanie! Sigaw nito bago tuluyang nawalan ng malay si Melanie. Awang-awa si Eleazar sa dalaga na ngayon ay nakatulog na sa kama ng isa sa mga bahay bakasyunan niya sa probinsya ng Santa Ines. Dinala niya roon si Melanie para makapagpahinga ito ng maayos. Inutusan din ni Eleazar na ipaayos ang burol ng Lola Imelda nito. Hindi niya maintindihan ang sarili, pero kakaiba ang pintig ng puso niya kapag kasama ang dalaga. Hindi lang basta awa ang nadarama niya para dito. Sa ngayon ay hindi pa siya sigurado. Ang tanging alam niya lang na masaya siyang inaalagaan at sinasamahan to sa kalungkutan nito ngayon. Nagising si Melanie na nasa hindi pamilyar na kwarto. Nakita niya si Eleazar na natutulog at nakasandal sa sofa. Bigla niyang naalala ang lahat at muling nagbalik ang sakit na nadarama niya sa pagkawala ng kanyang lola. Malaki ang pasasalamat niya kay Eleazar na dinamayan siya sa mga oras ng kalungkutan niya. Hindi niya inaasang magiging malapit sila ng binatang playboy na to. Natapos ang burol ni Lola Imelda, napagpasya ni Melanie na kapag makabalik na siya sa syudad, ay kukunin niya ang lahat ng meron siya na inagaw ni Giselle. Ang lahat ng ari-arian ng kanyang ina ay kukunin rin niya, pati ang factory. Ipaparamdam niya kay Giselle kung paanong mawalan lahat ng meron siya. Pati si Caleb ay babawiin niya para lamang masaktan si Giselle. Nag-uumapaw ang galit sa puso ng dalaga. Wala nang makakapagpigil pa sa kanya sa gagawin niyang paghihiganti. Salamat, Eleazar. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng itinulong mo sa akin. Anya pagbaba niya sa kotse ng binata. Inihatid siya nito sa bahay niya. It's not free, Melanie. Napalingon si Melanie sa binatang seryosong nakatitig sa kanya. Wait, ano? Napatawa naman ng mahina si Eleazar, sabay pitik sa noo niya. Binibiro ka lang, masyado ka na kasing seryoso. Napatawa si Melanie. In fairness, may sense of humor talaga ang kausap ang binata. Ito naman ang natigilan ng tumawa si Melanie. Sandali itong natulala sa kagandahan ng talaga habang tumatawa. May dumi ba ako sa mukha? Umiiling-iling na lamang si Eleazar, sabay bukas ng pinto ng kotse at lumibot sa harapan ni Melanie para pagbuksan siya ng pinto. Salamat muli. Hindi inasahan ni Eleazar ang sumunod na ginawa ni Melanie.
Napakalakas ng kabog ng puso niya nang yumakap sa kanya ang dalaga at humalik pa sa pisngi niya. Kaagad din naman tong bumitaw sa kanya at nagmamadaling tumalikod na namumula ang pisngi. "Melanie!" Hinahabol niya ang dalaga at hinuli ang maliit na katawan nito. Muli niyang kinulong sa mga braso niya ang dalaga at nagtama ang kanilang mga tingin. Napalunok si Eleazar nang hinawakan ng maliit na pisngi ng dalaga at tinaas. Hindi napigilan ni Eleazar na mapadako ang mga mata sa mapupulang nakaawang ng mga labi ng dalaga. Mabilis niya itong siniil ng halik. Ilang sandaling magkahinang ang mga labi nilang dalawa nang biglang tumunog ang cellphone ni Melanie. Hiyang-hiya na bumitaw ito sa halikan nila ni Eleazar at sinagot ang tawag sa telepono. Nilayo niya sa tenga ang telepono matapos marinig ang sigaw ni Giselle. "Sis, saan ka ba galing? Mabuti at nakauwi ka na. Excited na ako sa turnover ceremony ng factory sa pangalan ko. Dumalo ka ha? Baka kasi isipin ng mga tao na nagtatampo ka sa aming pamilya." Matinis ang boses ni Giselle. Nagdilim bigla ang mukha ni Melanie sa narinig. Wala man lamang alam ang mga to na patay na ang Lola Imelda nila. Mas inuna pa ng mga to ang turnover ceremony kaysa kumustahin ang pagpunta niya sa probinsya. Nagbalik ang isip niya sa kasalukuyan matapos hawakan ni Eleazar ang mga kamay niya. Parang pinaramdam nito sa kanya na nandito lang to para sa kanya. Nakaramdam si Melanie ng kalungkutan nang makapasok na siya sa bahay niya. Matagal niya nang balak na dalhin doon ang Lola Imelda niya. Noon pa niya tinatanong sa ama kung nasaan to. Pero palagi itong ginagamit ng ama para mahawakan siya sa leeg. Pero ngayong wala na ang Lola Imelda niya, wala na rin siyang pakialam sa pamilya ng kanyang ama. Kagaya ng sinabi niya sa ama, wala na siyang ama at pamilya. Dahil sa ginawa ng mga to sa kanya, ay buo na ang desisyon ni Melanie na kukunin kay Giselle ang lahat ng meron to. Sisimulan niya sa pagdalo ng turnover ceremony. Hindi siya papayag na maging masaya si Giselle habang siya ay habang buhay na malulugmok sa kalungkutan. Dahan-dahan niya rin kukunin mula sa mga to ang kumpanya ng kanyang ina. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Melanie. Napasarap ang tulog niya. Ito ang unang araw na nakatulog siya ng maayos simula nang mamatay ang lola niya. Hindi rin niya napansin kagabi kung anong oras na siyang nakatulog. Kausap niya sa video call si Eleazar at kung ano-ano lamang ang pinag-uusapan nila ng binata. Masaya siyang kausap at hindi ito nakakaboard. Naalala niya ngayon ang turnover ceremony na gagawin sa factory. Pwes, ngayon niya sisimulang guluhin ang buhay ni Giselle. Sa araw na to, ay sisikapin niyang ipaghiganti ang mama niya at ang lola niyang hindi man lamang niya naalagaan nang dahil sa kalupitan ng kanyang ama. Nang dahil to sa mag-inang Carmen at Giselle. Simula nang dumating sa buhay niya ang dalawa, wala na siyang ibang ginawa kundi magparaya para sa mga to. Hindi niya pa nakakalimutan ang nangyari noong ika-18th birthday niya. Kasama niya si Giselle noon at si Carmen sa inuman sa loob ng bahay nila matapos ang celebration sa pagdadalaga niya. Hindi niya inaasahang mapapaya siya sa buong mundo pagkagising niya. Nagising na lamang siya sa isang suite sa bar ng hubot-hubad. May video pa siyang kasamang lalaki. Hindi siya makapaniwalang iiwan siya doon ni Giselle at Carmen. Iyon ang dahilan, kaya itinapon siya ng ama niya sa abroad para ilayo sa kahihiyan. Wala talagang alam si Melanie kung bakit nangyari yun noon. Sa abroad na rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Lahat ng hirap ay tiniis niya roon para lamang matustusan ang pag-aaral niya. Nasubukan niya roon na kumain ng tira-tirang pagkain para lamang maibsan ng gutom. Hindi na kumontak ang kanyang ama. Para na siya nitong tuluyang kinalimutan at itinakwil noong nasa ibang bansa na siya. Hindi siya nito pinadala ng pera para pang allowance niya. Para siyang pinadala doon ng ama para mamatay. Mabuti na lamang at malakas ang fighting spirit ni Melanie. Lumaban siya sa buhay at tinalo ang kahirapan. Lalo na noong nakapagtapos siya ng cum laude. Nag-agawan ang mga malalaking kumpanya sa pagkuha sa kanya bilang designer. Napakagaling ng dalaga, kaya nagawa niyang mag-survive sa ibang bansa. Sa paglipas ng ilang taon,
ay nakapagpatayo si Melanie ng kanyang sariling butik na kaagad lumago hanggang sa naging sikat ang pangalan niya sa ibang bansa. Nakapagpatayo siya ng sariling kumpanya. Sa loob ng 8 taong pananatili sa ibang bansa, nakapagpatayo rin siya ng sariling negosyo na inuwi niya sa bansa. Ngayon, matitikman ni Giselle ang lahat ng pinagdaanan niya dati. Tumuli pang makakabangon sa gagawin niya. Pinaghandaan talaga ni Melanie ang turnover ceremony ni Giselle. Maaga siyang nagpunta sa salon at nagpaayos. Habang inaayusan mga bakla, ay dumating naman ang in-order niyang mga damit mula sa mga disenyo niya. Isang puting sexy gown ang napili ni Melanie. Bumagay ito sa balingkinitan niyang katawan. Napabulalas pa ang baklang beautician noong magbihis na siya. Sisiguraduhin niyang manggigigil sa inis sa kanya si Giselle kapag aagawin niya ang atensyon ni Caleb ngayong gabi. Pagdating niya sa isang sikat na hotel kung saan gaganapin ang turnover ceremony, ay marami ng tao doon. Agaw atensyon kaagad si Melanie pagkababa niya pa lang ng sasakyan. Lalo na noong pumasok na siya sa venue. Kita niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. Napatuon ang mga mata niya kay Carmen at Giselle na masayang-masaya habang nakikipag-usap sa mga bisita. Masaya ang mga to habang siya'y narito at nagluluksa sa pagkawala ng Lola Imelda niya. Hindi ako papayag na maging masaya kayo. Hinding-hindi. Bulong ni Melanie sa sarili habang gumuhit sa mukha ang isang nakakalokong ngiti. Iha, Melanie, I'm glad you're here. Halika, kumain ka, Iha. Ipinahanda ko talagang paborito mo. Naniningkit ang mga mata ni Melanie habang nakangiting lumapit kay Carmen. Salamat. Sakto't gutom na rin ako. Sinadyang kumuha ng dalaga ng malapot na pagkain para sa kanyang balak. Akbang lumapit si Giselle sa kanya nang lumingon siya at nagdramang binangga ito. Bumuhos kay Giselle ang pagkaing dala niya na may malalapot na sauce. Napaatras naman si Melanie. Oh my gosh, sis! Hindi ko sinasadya. Bulalas ni Melanie. Napasingap naman si Giselle na hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Nananadya ka ba? Tanong ni Giselle sa kanya. Sinasadya o hindi? You deserve it. Kulang pa nga yan eh. Pagkasabi niya noon ay binuhos niya kay Giselle ang hawak na kupita na may lamang alak. Napatawa si Melanie sa mukha ng kapatid. Oops, may hand slips. Melanie, anong ginagawa mo ha? Nanggagaliiting wika naman ang kanyang amang si Rafael. Sinadya niyang gawin ang mga bagay na yun para walang mangyayaring turnover ceremony. Sa susunod na araw ay papaasok siya sa factory ng ina. Isang malaking panloloko ang ginawa ni Rafael sa kanya para mapunta sa anak nito ang kayamanan ng kanyang ina. Dad, I really didn't mean it. Nananadya ka talagang babae ka, no? Akbang susuguri na siya ni Giselle nang mabilis na iniwasan to ni Melanie kaya dumiretso ito sa sahig. Oops! Sorry again, sis. Napabunghalit ng tawa si Melanie habang tinutulungan ni Carmen na makatayo ang anak. Melanie, ano bang kalokohan ang pinaggagawa mo? Galit na galit ang kanyang ama at halata na yun sa pumumula ng mukha nito. Simula pa lang to, Dad. Matitikman mo ang galit ko sa inyong lahat. Anong akala niyo sa akin, tanga? Hoy, Melanie. Malinaw na binigay mo sa amin ang factory pati ang ari-arian ng mami mo dahil marami ka ng negosyo. Malibang bahagian mo ko sa ilang taon kong paghihirap sa kumpanya ng iyong ina. Ibinigay ko nga sa inyo, Dad, di ba? Kapalit ng sasabihin niyo sa akin kung nasaan si Lola dahil itinago niyo sa akin. Alam mo bang huli ng lahat? Ha? Patay na si Lola. Kahit kailan ay wala kang kwentang ama. Parang alam na pala nito ang nangyari sa lola niya dahil hindi man lamang ito nagulat. Hoy, Melanie. Baka nakalimutan mo ng kasalanan mo sa pamilya natin sa ilang taon nang nakaraan. Baka gusto mong ipaalala ko sa iyo kung paano mo pinahiya ang pamilya natin. Nanggigigil ang amang si Rafael sa galit. Sandaling natigilan si Melanie at tinawanan ng ama. Hindi na siya natatakot sa ngayon. Kahit na ano pa ang gamitin ng ama na ipanakot sa kanya. Mas lalong gumuhit ang isang mapaglarong ngiti
sa mga labi ng dalaga nang makita si Caleb. Caleb? Sinadya niyang itapon ng sarili sa katawan ng binata. Sandali pang nagulat to at napatitig sa kanya. Sinadya niya pang yakapin ng binata. Kilala niya si Caleb. Kainaan nito ang magagandang babae na kagaya niya. Caleb, ang sakit ng ulo ko. Can you send me home? Napangisi naman to. Nang bahagya at pagkatapos ay inalalayan siya ng binata palabas ng venue. Pagdating sa garahe, itinulak niya naman to. Hindi niya kayang panindigan ang paglapit dito. Naalala niya ang lahat ng sakit ng ginawa nito noon sa kanya. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya kapag naaalala niya kung paano siya pinandirihan noon ni Caleb matapos marip. Bitawan mo na ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Caleb. At pagkatapos ay iniwan niya itong nakatulala. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at nang makapasok sa driver's seat ay tuluyang napahugulgol ang dalaga. Naalala niya na naman ang lahat. Nangyari yun makalipas ang ilang taon na. Sa 18 taong gulang niya. Bata pa siya noon. Hindi pa siya ang matigas at matapang na si Melanie. Isa lamang siyang simpleng babae na nangarap na mahalin ang kanyang pamilya. Paboritong anak ni Rafael si Giselle, habang siya ay parang napabaya ang anak. Tagasunod lamang siya ng mga pinaglumaang damit ni Giselle, habang si Giselle ay binibigay ng ama ang lahat ng gusto nito. Si Caleb ang pinakaunang lalaking minahal niya. Pero may isang masamang pangyayari ang nangyari sa kanya noong araw na iyon. Nalasing siya ng araw na iyon at ginahasa ng isang taong hindi niya kilala. Ipinahanap siya ng kanyang ama noon. Natagpuan na lamang siya sa isang kwarto ng hotel na hubot-hubad. Wala na ang lalaking lumapastangan sa kanya doon. Iniwan siyang napaharap sa kahihiyan ng buong pamilya nila at ni Caleb. Galit na galit sa kanya si Caleb. Iyon din ang dahilan kung bakit siya pinalayas ng ama sa ibang bansa. Halos hindi na makahinga si Melanie sa pag-iyak nang may kumatok sa bintana ng kotse niya. It's Eleazar. Pinahid niya ang mga luha at binuksan ang pinto ng kotse. Pagkatapos ay maigpit na niyakap siya ni Eleazar at pinupog ng halik ang kanyang noo. I'm sorry, I'm late. Maigpit na niyakap siya ni Eleazar at sinubsob niya naman ang maliit na pisngi sa malapat na dibdib nito. Sobrang sakit pa rin ang nadarama niya kapag bumabalik sa kanya ang lahat. Kapag bumabalik ang nakaraan. Kapag naaalala niya kung paano nasira ang kanyang buhay noon. Tahan na, Melanie. Narito ako. Hindi ako papayag na masasaktan ka pa. Natigilan siya sa sinabi ng binata. Napaangat ang mukha niya at napatitig kay Eleazar. Pinahid pa ng binata ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ka narito? Takang-taka si Melanie kung nagkataon lang ba na narito ito. Lagi kasing dumarating ito kapag kailangan niya ng karamay at tulong. Ayaw niyang umasa na may magmamahal sa kanya matapos ang iskandalong kinasangkutan niya noon. Halos lahat ng mga mayayaman ay alam ang nangyari noon sa kanya. Lalo na ni Eleazar dahil balita ito sa pagiging playboy. Maraming babae na ang pinaiyak nito at pinaglaruan pero napakabuti nito sa kanya. Lagi itong nasa tabi niya, lalo na sa mga oras na kailangan niya ng karamay, kagaya ngayon. Kanina pa kita tinatanaw. At sinundan kita rito nung nakita kong kasama mo si Caleb. Kukunin ko sa kanilang ari-arian ni Mommy. Pero hindi ko kayang gawin sa paraang alam ko. Hindi ko kayang makisama sa kanila. Lalo na kay Caleb Eleazar. Umiiyak na wika ni Melanie. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko sa mga kamay nila. Habang si Giselle ang tumatamasa sa karangyang dapat ay para sa akin. Pag-aari ng ina ko ang kayamanang tinatamasa nila. Habang ako ay nagsusumikap at nagkukumahog na maiahon ng sarili sa kahirapan. Kung ano ang meron ako ngayon, pinaghirapan ko to. Napakasakit na makitang lahat ng pag-aari ng ina ko ay na kay Giselle na. Ginagap ni Eleazar ang mga kamay ng dalaga at dinala sa mga labi niya. Hindi maipaliwanag ni Melanie ang sariling nadarama sa tuwing dumadampi ang mga labi ni Eleazar sa balat niya. Pero nagugustuhan niya yun. Mas naghahangad pa nga ang katawan at puso niya ng masigit pa roon. Pero sa isip ni Melanie ay naroon ang takot na baka magiging isa lamang siya sa mga babaeng pinaglalaroan ni Eleazar. Nagtama ang mga mata nila ni Eleazar noong itaas nito ang kanyang pisngi.
Sandaling sinipad ni Eleazar ang mukha ng dalagang humuli ng kanyang puso. Napakalungkot ang mga mata nitong napakaganda at nakakaakit. Hindi niya na kayang pigilan ang nadarama niya sa dalaga. Si Melanie ang tanging kahinaan niya simula pa man noon. Kay tagal niyang tinago ang nadarama niya para sa dalaga. Melanie, bulong ni Eleazar habang magkahinang ang mga mata nila. Yes? I wanted to kiss you. Pumatak ang mga labi ni Eleazar sa matamis na mga labi ni Melanie, habang ang dalaga ay napakapit sa batok ng binata. Hindi niya kayang pigilan ang bugso ng damdaming nahuhulog na sa binatang tagapagligtas niya palagi. Napapikit na lamang si Melanie habang nagsisimulang gumalaw ang mga labi ni Eleazar sa mga labi niya. Ilang minuto pa ang nagdaan na magkahinang ang mga labi ng dalawa, paulit-ulit hanggang sa naghiwalay sila ng may matamis na ngiti. Hindi ka naiiyak simula ngayon, Melanie. Ako na ang magiging kalaban ng mga taong mananakit sa'yo. Ani ni Eleazar sa sarili habang tinutulungan ng dalagang makababa sa sasakyan nito. Hindi pa to kumakain ng hapunan at nag-aya sa kanya na kumain na lamang sila doon sa loob ng hotel. Tapos na siyang kumain pero mukhang gaganahan siyang kumain ulit kapag kasama si Melanie. Kita ni Melanie ang mga naiinggit at tingin ng mga babae nang pagpasok nila sa loob ng restaurant. Hawak kasi siya ni Eleazar sa may bewang. Ewan niya rin sa lalaking to. Kapag magkasama sila ay tila ito adik sa kakadikit sa kanya. Alagang-alaga pa siya ni Eleazar na tila ba reyna ng buhay niya. Napakayaman ni Eleazar sa bayan nila. Marami na rin tong kumpanya at ang pinakamalaki ay ang fashion house nito na siya mismo ang namamahala. Maraming babae ang nagkandara pa dito at naging playboy image na to sa bayan nila. Bali-balita pa ngayon sa mga social media ang bagong babaeng kinahuhumalingan ni Eleazar. Walang iba kundi siya. Melanie, may sorpresa ako si bukas. Nakangiting wika nito matapos binasa ang mensahe sa cellphone niya. Ano yun? Bakit kailangan bukas pa? Kasi gabi na ngayon. Bukas dadalhin kita roon sa sinasabi ko sa sorpresa. Kinabahan yata si Melanie sa pasorpresa ni Eleazar. Masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain nila. Kung ano-ano ang pinag-usapan nila. Walang bored na segundo ang nagdaan kapag si Eleazar ang kasama niya. Aminin man niya o hindi, pero nagsisimula ng mahulog ang loob ng dalaga kay Eleazar. Bukod sa mabait to sa kanya, ay maalaga pa to. Idagdag pang mayaman at gwapo to, pero hindi naman to nanliligaw sa kanya. Napaka-imposible namang manligaw ang isang kagaya ni Eleazar sa kanya. Eleazar? Nawala ang ngiti sa labi ni Melanie nang lumapit sa kanila si Danica Cervantes. Isa tong sikat na modelo sa larangan ng fashion industry. Danica! Ngumiti lamang si Eleazar dito, pero umupo talaga ang babae sa tabi ni Eleazar. I miss you. Hindi na tayo nagkita after nung huli. Napayo ko na lamang si Melanie para itago ang pagsiselos niya sa babae na ngayon ay humawak sa mga kamay ni Eleazar. Pero napangiti ng lihim si Melanie nang makitang winaksi ni Eleazar ang mga kamay nito. Yeah. Naging busy na ako after ng fashion show. Anyway, naka-finalize ng event sa gaganaping fashion show next week. I don't want any mistake, Danica. Kaya basahin mo ng maayos ang set. Seryoso ang mukha ni Eleazar na nagbigay ng instruction kay Danica. Sa isang modelo ni na Eleazar ang babaeng to. Gusto mo ba ng wine? Malambing na tanong ni Eleazar sa kanya na umusog palapit sa upuan niya. Isiningit ito sa tenga niya ang hibla ng buhok na tumatabing sa gilid ng pisngi niya. Tumangulang si Melanie. Hinalikan pa siya ni Eleazar sa punong tenga bago tumayo para umorder ng wine. Kita niya ang hindi maipintang itsura ni Danica kaya lihim niyang kinurot ang braso ni Eleazar. Pero ang pilyong lalaking to ay hinuli ang mga kamay niya at pinaghahalikan pa. Napayuko tuloy si Melanie at bahagyang napangiti. Sigurado siyang nagpupuyos na ang kalooban ng babaeng kaharap niya. Lumayo-layo ka nga sa akin. Baka sugurin na ako ng model mo. Bulong niya kay Eleazar na ngayon ay pilyong nakangiti. Anyway, Danica, meet Melanie Fernandez, may fiancé.
Halatang panghihinayang at disappointment sa mga mata ni Danica. Mag-aasawa ka na? Yes, I finally get my woman, kaya magpapakasal na kami. Soon. Masayang wika ni Eleazar. Hindi niya alam kung ano ang mga pinagsasabi nito, pero natutuwa siya sa kalokohan nito. Alanganing binati siya ni Danica at pagkatapos ay nagpaalam ng umalis. Napatawa si Melanie sa kalokohan ni Eleazar, ngunit natigilan siya nang makita ang seryosong mga mata ng binata na nakatitig sa kanya. Bumangon ang kaba sa puso ni Melanie sa mga matitiim na mga tingin ni Eleazar sa kanya. Huy! Kinawayan niya ang mukha ng binata, ngunit hinuli nito ang mga kamay niya at pinagsiklop sa mga malalaking kamay nito. Ang ganda mo talaga. Nakaka-adik kang titigan. Hinding-hindi ako magsasawang titigan ka araw-araw, Melanie. Napaismid si Melanie sa kakornihan nito. Ilang babae na bang sinabihan mo ng ganyan? Tinutudyo niya si Eleazar at inilapit ang mukha niya sa mukha ng binata. Mali na naman yata ang nagawa niya dahil hinuli nito ang maliit na pisngi ng dalaga. Ikaw lang ang babaeng nilapitan ko, Melanie. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng hindi ko maiwaglit sa puso't isip ko. Ikaw lang ang babaeng bumihag sa akin. Natigilan si Melanie sa sinasabi ng binata. Lalo tuloy lumakas ang pagkabog ng puso niya sa sinabi nito. Bolero ka talaga. Tigil-tigilan mo nga ako sa kalokohan mo, Eleazar. Hindi mo ako maluloko, no? Kinakabahan niyang sagot sa binatang si Eleazar. Ngunit nagulat na lamang siya nang hinapit nito ang katawan niya palapit sa katawan nito. Kinabig pa siya ni Eleazar at idinikit sa malapad na dibdib nito. Do you hear my heartbeat, Melanie? Ikaw lang ang may kakayang magpatibok ng malakas sa pusong yan. Matagal na kitang mahal, Melanie. Hindi alam ni Melanie kung paano sagutin ang sinabi ng binata, pero nagulat siya sa pagtatapat nito. Hindi niya inaasahan ang ganito mula sa kanya. Dati ay kinaiinisan niya ang lalaking to, kahit sa media niya lang nakikita. Pero nagbago ang lahat nung makilala niya to ng personal. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Tsaka hindi totoong pinaglalaruan ko ang damdamin ng maraming babae. Sila ang lumalapit sa akin. Sila ang nagpipilit isiksik ang sarili nila sa mundo ko. Pero iba ka sa kanila, Melanie. You make me fall in love sa unang pagkakataon. Matagal na akong may lihim na pagtingin sa'yo. Hindi nakapagsalita si Melanie sa sinabi ni Eleazar. Magkahinang lamang ang kanilang mga mata na ayaw tantanan ng isa't isa. Alam niya sa ngayon na may nararamdaman din siya kay Eleazar, pero ayaw niya nang magkamali ulit sa pag-ibig. Kaya hindi siya nagmamadali. Kung totoong mahal siya ni Eleazar, ay maghihintay ito sa kanya. Natatakot din siya. Kapag nalaman ni Eleazar ang nangyari sa kanya dati, baka mandiri ito sa kanya. Baka hindi siya matanggap ni Eleazar. Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Kailangan ko nang umuwi eh. Anyang sinulipa ng orasan sa mga bisig niya. Tumango naman si Eleazar at nagpumiliit na ihatid siya. Pumayag naman ang dalaga. Sa ngayon ay masaya lamang ang nadarama niya na may Eleazar siyang kasama sa kanyang buhay. Lalo na kapag kailangan niya ng matatakbuhan kapag masyado na siyang exhausted. Natatakot lamang si Melanie na baka kung magtitiwala siya kay Eleazar at malalaman nito ang tungkol sa nakaraan niya, ay lalayo na to sa kanya. Kinabukasan ay nagising si Melanie sa sunod-sunod na katok ng katulong niya sa kwarto. Pagbukas niya ay sinabi nitong nariyan ang madrasta niya at si Giselle. Hindi niya alam kung ano na naman ang kailangan ng mga to sa kanya, pero may kutob siyang tungkol to sa turnover ng factory na pamamahalaan ni Giselle. Napangiti na lamang si Melanie na nagsuot ng roba at lumabas ng kwarto para salubungin ang mga bisita niya. Hindi magiging masaya ang mga to, lalo na sa ginawa nito sa kanya at kay Lola Imelda. Anong kailangan niyo? Melanie, bakit mo ba to ginagawa sa kapatid mo? Pinahiya mo si Giselle kagabi sa gagawin sanang turnover ceremony. Naupo si Melanie sa naroong couch at inutusan ng katulong na dalhan siya ng kape. Sa tingin mo may pakialam ako? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na wag na kayong magpapakita pa sa akin? Ang kapal naman ng mukha niyong pumasok sa pamamahay ko. Mahinahong wika ni Melanie.
Kailangan niya yata ng maraming kape para harapin ang mga to. Wala siyang energy na makipagtalo kay Carmen. Nakalimutan niya rin kasing balaan ng katulong niya na huwag patuluyin ang mag-inang to. Hoy Melanie, baka nakalimutan mong nasa akin pa rin ang video na nangyari sa'yo noon. Complete episode pa yun sa kalandian mo. Baka gusto mong malaman ng buong bayan ang tungkol doon. Naningkit ang mga mata ni Melanie na humigop ng kape mula sa taas na inilapag ng katulong. Parati na lamang siyang hinahawakan sa leeg ng mga to simula pa noon. Dati, noong tungkol sa Lola Imelda niya. Ngayon, ay tungkol naman sa video ng karahasan na nangyari sa buhay niya noon na kagagawan din ng mga to. Bakit hindi mo subukang gawin? Nilapitan niya si Giselle at sinalubong ang nagbabantang mga tingin nito. Subukan mo, para may rason na ako para ipakulong kayong dalawa. Akala niyo, hindi ko alam na kayo ang may pakananon? Namumula sa galit ang mga mata ni Melanie. Gawin mo, Giselle. At nang makita mo ang hinahanap mo, hindi nakapagsalita ang mag-ina na nasa harapan niya. Melanie anak, ibigay mo na sa amin ang kumpanya ng ina mo. Tsaka kung tutuusin, kami ang nagpakahirap sa kumpanya na yon simula noon. Kami na ang nagpapatakbo ng kumpanya ng ina mo. Sa tingin mo, hindi mawawala ang kumpanya ng mami mo kundi namin ito inalagaan. Napangisi muli si Melanie sa sinabi ng kanyang madrasta. Hindi talaga to nag-iisip minsan. Tama. Kaya nga nagmakaawa kayo sa akin na isalba ko ang kumpanya nung pag-uwi ko galing sa ibang bansa dahil sa galing yung mag-ina na magpatakbo ng negosyo. Hindi na naman nakapagsalita ang dalawa sa sinabi niya. Inis na napatayo si Melanie at pinalabas ang dalawa sa pamamahay niya pero nagpatigas pa ang mga to. Kung ayaw mo, edi wag. Nakikiusap na nga ng maayos sa'yo yung tao pero nagmamatigas ka. Bahala ka sa buhay mo. Bukas na bukas ay gagawin namin ang turnover ceremony nang wala ka. Inis na nagmarcha palabas sina Giselle at Carmen. Palabas ng pamamahay ni Melanie. Napahilot ng sentido si Melanie. Wala na yatang ibang ginawa ang mag-ina na to kundi sirain ang araw niya. Alam niya ang malulugi lang din naman ang factory ng ina at ilang ari-arian nito sa mga kamay ni Giselle. Kaya sa ngayon ay mag-iisip siya ng paraan kung paano makukuha niya muli ang lahat. Kaagad na tumungo si Melanie sa kwarto para maghanda. Papasok siya ngayon sa opisina para tingnan ang finished product ng kanyang disenyo. Aaprobahan niya pa yon bago i-launch sa market. Nang dumating na siya sa opisina niya, ay bumungad sa kanya ang isang napakagandang bouquet ng rosas na kulay puti. Kaagad na tumibok ng mabilis ang kanyang puso nang mabasa mula sa mensahe na galing yun kay Eleazar. Maingat na inilagay niya ang bulaklak sa base ng opisina niya at pumunta na sa function hall para tingnan ang mga bagong disenyo. Kaagad na nagustuhan niya ang mga finished product at pinirmahan niya na to para ilabas sa market. Excited pa naman siya sa bagong disenyo niya na tiyak ay magtitrend na naman sa market. Paglabas niya sa kumpanya, ay dumaan siya sa iilang tindahan niya sa mall para tingnan ang sales ng mga damit niya. Nagulat na lamang siya nang makitang may isang may edad na babae ang kinakaladkad ng mga tindera niya palabas. Anong nangyayari dito? Ang babaeng yan, ma'am. Gusto niyang isukat yung damit na nagustuhan ni Madam Carmen. Nag-iisa na lang kasi yun. Naningkit ang mga mata ni Melanie na dinaluhan ang matandang babae. Iha, ako kasi yung unang nakakita ng damit na yun. Isusuot ko sana sa first meeting namin ng daughter-in-law ko. Malungkot na wika ng babae. Isinama ito ni Melanie sa loob ng tindahan niya. Stacy, kunin mo yung damit na nagustuhan ni ma'am. Mautoridad na wika ni Melanie. Nag-aalangan pa ang tindera niya na sumunod sa kanya. Kukunin mo o sesisantihin kita ngayon din. Ma'am, maigpit na bilin kasi ni Madam Carmen na sa kanya ng damit na yun. Isang masamang tingin ang itinapon niya sa babae at pagkatapos ay sinamahan ng matandang babae sa fitting room. Napakasenang ginang paglabas ng fitting room. Nasuot ang gusto nitong damit nang biglang dumating si Carmen. Nanggagalait ito nang makitang suot ng babae ang nagustuhan nitong damit. Pero tumigil ito nang makita siya. Inis na inis si Melanie nang malamang ilang ulit na palang nakalibre ng damit sina Carmen at Giselle sa tindahan niya. Kaya nagawa niyang iba ng dalawa na pumasok sa tindahan niya. Napakasaya pa ng matandang babae matapos niyang bigyan to ng discount. Salamat talaga sa iyo, Iha. Ang bait mo naman at napakaganda pa.
Ngumiti lang si Melanie at inihatid palabas ang matanda matapos magbayad. Napasinghap si Melanie at tila tumigil ang mundo niya bigla nang makita si Eleazar na papalapit sa kanilang kinaroroonan ng matanda. Yumakap ang matanda bigla kay Eleazar at pagkatapos ay nagulat si Melanie nang lumapit naman sa kanya ang binata at mas lalo siyang nagulat nang tinawag nitong mama ang matanda. "Hay, nagustuhan mo ba yung bulaklak na pinadala ko?" Malambing na wika ni Eleazar sabay halik sa pisngi niya. Tila may kung anong kirot sa puso ni Melanie nang maalala niya ang sinabi ng matanda kanina na ang damit na iyon ang gagamitin niya para sa unang pagkikita nila ng daughter-in-law niya. Sumikip ang dibdib niya na lumayo kay Eleazar, ngunit pinigilan siya ng binata at hinapit pa sa bewang. "Ma, siya si Melanie Fernandez. Yung sinasabi ko sa iyo." Napakalawak ng ngiti ng matanda na inilahad pa ang mga kamay kay Melanie. Babe, ang mama Isabel ko pala." Makukurot niya talaga mamaya sa tagiliran si Eleazar. "Hindi ka nagkakamali, anak. Ang ganda ng magiging daughter-in-law ko." Sandaling napatitig siya sa nakangiting si Eleazar, na ngayon ay mabilis na namang nakapulupot ang mga matitipunong braso sa bewang niya. Sandaling natigilan siya, nang lalong inilapit ng binata ang mukha sa maliit niyang pisngi. "Kain tayo ng lunch. Isasabay natin si mama at pupuntahan natin ang sinabi ko sa'yo kahapon." Kinindatan pa siya ni Eleazar, sabay pinagsiklop ang mga kamay nila. Hinila siya ng binata papunta sa isang restaurant sa loob ng mall. Sumusunod lamang sila sa ina ni Eleazar. Hindi niya inaasahan na siya ang tinutukoy ng ina ni Eleazar na magiging daughter-in-law nito. Sobra tuloy siyang kinakabahan. Hindi niya inaasahang seryoso si Eleazar sa panliligaw sa kanya. Matapos silang kumain ng pananghalian, ay inihatid nila ang ina nito sa malaking bahay nila Eleazar. Pagkatapos ay tumungo sila sa isang beach resort na kahit tagal niya nang hindi napuntahan. Pag-aari ito ng kanyang ina at isa ito sa mga kinuha nila Giselle sa kanya. Inabot sa kanya ni Eleazar ang isang papeles noong nasa gilid na sila ng baybayin. "Ano to? Basahin mo." Kaagad na binuksan ni Melanie ang folder at hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ibinenta ni Giselle ang resort ng kanyang ina at binili ito ni Eleazar. Pero ipinangalan nito ng binata sa kanya at hindi lang yun. Pati ang lupain ng ina niya na nasa Karatig Bayan ay nabili din ni Eleazar. Na-transfer na sa pangalan niya ang mga properties na to. Halos mapaluha si Melanie nang yumakap siya kay Eleazar. "Magkano to? At babayaran ko, Eleazar. Basta't mapasakin lang ang mga ari-arian ni Mommy. Ito na lamang yung tanging alaala na meron ako sa aking ina. Napakahalaga sa akin ang mga bagay na to, Eleazar." Tumulo ang mga luha sa mata ni Melanie. Napakatapang niya sa lahat ng mga taong kaharap niya, lalo na sa pamilyang sumira sa kanya. Pero sa harapan ni Eleazar, ay nagagawa niyang ipakita ang tunay na pagkatao niya. Naipapakita niya sa harapan ni Eleazar ang kahinaan niya at nagagawa niyang umiyak sa harapan nito. "Sa'yo yan, Melanie. I wouldn't ask for anything na kapalit sa mga ari-arian ng ina mo. Hayaan mo lang kung alagaan at mahalin ka. Nakahanda akong maghintay sa tamang oras na mamahalin mo rin ako. Eleazar, mahal din kita. Hindi ko napipigilan ang sarili kong mahalin ka. Mahal kita." Niyakap niya ang binata ng mahigpit at nararamdaman niya ang mahigpit ding yakap ni Eleazar pabalik sa kanya. Masuyo nitong itinaas ang pisngi niya at siniilang matamis na halik ang nakaawang ng mga labi niya. "Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, Melanie. Kay tagal kitang minahal. Magpakasal na tayo. Huwag kang mag-alala dahil gagawin natin ang paraan para makuha natin ang factory ng iyong ina." Hindi na nagdalawang isip pa si Melanie. Tinanggap niya ang proposal ni Eleazar. Pero sa puso ni Melanie ay naroon ang takot. Natatakot siya na baka hindi siya matanggap ni Eleazar kapag nalaman nito ang nakaraan niya, na isa siyang biktima ng panggagahasa. Mag-iipon muna siya ng lakas ng loob sa ngayon para harapin si Eleazar, para sabihin dito ang isang mapait na karanasan niya sa buhay. Ipinagdarasal na lamang ni Melanie na sana ay matapos na ang lahat ng to
at matatanggap siya ni Eleazar sa oras na malaman nito ang isang mapait niyang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, ay napakasaya na ng buhay ni Melanie kasama si Eleazar. Tinanggap siya ng pamilya nito at ginawa ng paraan ni Eleazar na maibalik kay Melanie ang mga ari-arian ng kanyang ina. Pinasok ng pasikreto ni Eleazar ang kumpanya ni Giselle sa pamamagitan ng isang cooperation. Walang kaalam-alam si Giselle na si Eleazar ang may-ari ng napakalaking investment na nakuha niya. Walang kaalam-alam si Giselle sa mga ginagawa ni Eleazar habang nalalapit na rin ang kasal nilang dalawa ni Melanie. Binalak ni Eleazar na iregalo sa pinakamamahal niyang asawa ang kumpanya ng ina nito. Nagsisimula namang malasin sa negosyo si Giselle dahil wala naman talaga tong alam sa pagpapatakbo ng factory, hindi kagaya ni Melanie. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Giselle mula kay Rafael. Nalaman kasi ni Rafael na pinapasok ni Giselle ang isang di kilalang kumpanya at nakipag-cooperate dito para sa isang napakalaking halaga ng investment. Huli na nang malaman ni Rafael na kaya ginawa ni Giselle ay dahil sa palugi na pala ang kumpanya nila. Napakalaki ng shares ang pagmamayari ng bagong kapartner ng kumpanya nila. Natatakot si Rafael na kukunin nito ang management ng kumpanya at tiyak na wala silang magagawa. Dad, ginawa ko lang ang nararapat gawin. Sapo ni Giselle ang mukha na tila namamaga sa sampal ng ama. Tanga ka ba talaga ha, Giselle? Kung si Melanie pa ang namamalakad sa kumpanya, ay hindi ito mangyayari. Hindi ka nag-iisip sa ginawa mong yan. Maaaring kunin ng kapartner mong kumpanya ang factory natin. Wala nang matitira sa atin. Idagdag pang, isinanla mo pala sa bangko ang mansyon natin. Giselle, ang laki kong tanga na binigay sa'yo ang kumpanya. Parang aatake na yata si Rafael sa altrapresyon na nalaman sa kalokohan ni Giselle. Pareho kasi sila ni Carmen na nalulong sa pagsusugal sa kasino. Nitong huli ay nalaman niyang binenta na pala ni Giselle ang resort at lupain ng yumaong asawa niya na ina ni Melanie. Wala na yata siyang mukhang iyaharap pa kay Melanie. May solusyon ako, Dad. Si Eleazar. Natigilan si Rafael sa sinabi ni Giselle. Huwag mong sabihing aagawin mo na naman si Eleazar mula sa kapatid mo. Hindi ko magagawa yun, Dad. Pero sa oras na malalaman ni Melanie na si Eleazar ang gumahasa sa kanya noon, ay iiwanan niya si Eleazar. Kaya i-blackmail ko ay iba-blackmail ko si Eleazar para bigyan niya ako ng pera, pang-ahon sa factory. Am I that brilliant, Dad? Parang isinawsaw sa suka ang mukha ni Rafael sa sinabi ni Giselle. Nag-aalala siya sa mararamdaman ni Melanie kapag malalaman nito ang katotohanan. Wag mong gagawin niya, Giselle. Tigilan mo na si Melanie. Tumawa lamang ang babae, sabay labas ng opisina at iniwan si Rafael na nanginginig. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang kasalanang nagawa niya sa anak na si Melanie. Mukhang masisira pa yata ang magandang relasyon ni Eleazar at Melanie ngayon. Kasalanan niya ang lahat ng to dahil wala siyang kwentang ama. Hindi niya kayang panindigan ang pagiging ama niya kay Melanie. Malungkot at napaluhang nakatitig si Rafael sa isang larawan na nasa cellphone niya. Ang larawan ni Elizabeth na unang asawa niya. Patawarin mo ko, Elizabeth, pero huwag kang mag-alala dahil sa pagkakataong to, hindi na ako magkakamali pa. Itatama ko ang lahat. Gagawin ko na ang dapat na ginawa ko noon pa man. Ani ni Rafael sa sarili na tinawagan si Melanie. Pababa man si Melanie sa sasakyan niya at excited na siyang pumasok sa kumpanya ni Eleazar. Sosorpresahin niya ang kasintahan, ngunit siya yata ang masosorpresa dahil sa nakita niyang naroon sa garahe ang sasakyan ni Giselle. Malakas ang kabog ng puso ni Melanie habang nagmamadaling pumunta sa opisina ni Eleazar. Masama ang kutob niya ngayon. Hindi mo gagawin yan, Giselle. Binablackmail mo ko? Naikuyom ni Eleazar ang kamao. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nasabi kay Melanie ang tungkol sa nagawang kasalanan niya noon. 6 milyon para tuluyang ilibing ang katotohanan sa nagawa mong kasalanan, Eleazar. Kapag hindi mo ibibigay sa akin ng pera, sasabihin ko kay Melanie ang katotohanan na ikaw ang bumaboy sa kanya noon. Natatawa pa si Giselle na ipinakita kay Eleazar ang video na nasa cellphone niya. Gumagalaw ang panga ni Eleazar sa galit dahil sa ginagawa sa kanya ni Giselle ngayon. Pwede ko ring i-upload to sa internet.
para pagpiyastahan kayo ng taong bayan. Sa galit ni Eleazar, ay sinakal niya si Giselle sa leeg. Ngunit tila binuhusan ng malamig na tubig si Eleazar nang makita si Melanie na kanina pa pala nakikinig sa usapan nila ni Giselle. Kita niyang hilam sa luha ang mga mata nitong umiiyak na nagmamadaling lumayo. Papatayin kita, Giselle. Sa oras na may mangyaring masama kay Melanie, naiintindihan mo at baka nakakalimutan mo na kung hindi mo nilasing si Melanie, ay hindi mangyayari yun. Baka hindi mo alam na hawak ko ng ebidensya ng pagdroga mo sa akin ng gabing yun para magawan ko ng masama si Melanie. Pinagpawisan ng malamig si Giselle matapos malakas na tinulak si Eleazar sa sofa. Iniwan ni Eleazar si Giselle matapos itinulak palayo sa kanya. Sinundan niya si Melanie na patakbong lumayo sa kumpanya nila. Hilam sa luha ang mga mata ni Melanie. Pakiramdam niya ay namamanhid ang buong katawan niya sa nalaman. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos ang siyang lupapastangan sa pagkababae niya. Ang taong binigyan niya ng tiwala at pag-ibig ang siyang taong sumira pala sa buhay niya makalipas ang ilang taon. Melanie, makinig ka. Nahuli siya ni Eleazar bago pa man siya nakatawid sa kalsada. Bitawan mo ako, Eleazar. Nanditiri ako sa iyo. Nanginginig ang buong katawan ni Melanie nang naalala niya ang karumal-dumal na gabing yon sa buhay niya. Sa pilitan siyang inangkin ng lalaking to sa madilim na kwartong yun at sinira ang pagkababae niya. Melanie, listen. Hindi ko gustong gawin sa iyo ang bagay na yun. Melanie, pinagsisisihan ko yun. Bahal kita. Please, listen to me, babe. Hilam na sa luha ang mata ni Eleazar nang sinampal siya ng malakas ni Melanie. Pagkatapos ay tinulak siya palayo na siyang dahilan upang makawala sa mahigpit na pagkakayakap ang dalaga. Hilam din sa luha na tumawid ng kalsada si Melanie. Hindi niya na nakikita ang rumaragasang kotse na patungo sa kinaroroonan niya. Pero bago mahagip ng kotse ang katawan niya, ay malakas na mga bisig ang tumulak sa kanya, kaya tumilapon ang maliit niyang katawan sa tabi ng daan. Malakas na tunog ang narinig ni Melanie bago makita ang katawan ni Eleazar na gumulong-gulong sa kalsada matapos mahagip ng rumaragasang kotse. Napakaraming dugo sa katawan ni Eleazar na kinabigla ng gusto ni Melanie. Napatakbo ang dalaga palapit sa katawan ni Eleazar. Mahal kita, Melanie. Mahal na mahal. At hindi ko sinadya ang lahat ng yun. Patawad, babe. Eleazar. Stay with me, Eleazar. Huwag may pipikit ang mga mata mo. Halos mabaliw si Melanie sa buong pangyayaring yun. Dinala niya si Eleazar sa ospital at kaagad na dinaluhan ng mga doktor. Takot na takot si Melanie sa ngayon. Hindi niya kayang mawala si Eleazar sa buhay niya. Nabigla lamang siya sa nalaman niya kanina, pero hindi niya kayang mawala to sa buhay niya. Sobra niyang mahal si Eleazar. Walang tigil sa pagdarasal si Melanie habang nasa labas ng kwarto ni Eleazar. Kasama niya ang Mama Isabel nito na umiiyak din at nagdarasal. Kasama niya ang Mama Isabel nito na umiiyak din at nagdarasal para sa kaligtasan ng anak. Nagulat na lamang si Melanie nang makita si Carmen na umiiyak palapit sa kanya. Lumuhod pa to sa harapan niya at nagmamakaawa na huwag ipakulong si Giselle, kaya sobrang nagtataka si Melanie sa nangyari. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Wala naman siyang ginagawa pa. Anong nangyayari, Carmen? Dumating ang kanyang amang si Rafael at sinabi sa kanya ang lahat. Hindi na kinaya ng konsensya ni Rafael ang mga ginagawa ni Giselle, kaya ipinakulong niya na to. Si Giselle pala ang nagdala sa kanya sa bar na yon para ipagahasa sa mga kaibigan nitong lalaki. Nagkamali ang waiter sa bar na pinag-iinuman ng mga barkada ni Giselle at kay Eleazar na ibigay ang iinumin nilang may sex enhancer drug. Ang iinumin nilang may sex enhancer drug. Pati na rin ang room key na dapat sana ay ibinigay sa barkada ni Giselle na nagbayad ng malaki para angkinin lamang si Melanie. Parang ibinenta nito si Melanie, kaso lamang ay maling tao ang nabigyan ng waiter. Kaya nagkasala si Eleazar kay Melanie ng mga oras na iyon. Ang lahat ng ebidensya ay itinago ni Rafael para protektahan si Giselle. Pero hindi niya na kayang itolerate ang kasamaan ng anak. Lagi na lamang sinasaktan ni Giselle si Melanie. Binalak pa nitong sirain sina Eleazar at Melanie. Kaya naman napagpasyahan ni Rafael
na ipakulong na ang anak. Sapat na ang ebidensyang itinago niya para makulong si Giselle sa lahat ng kasalanan nito kay Melanie. Ilang araw na ang nakalipas, tuluyang pinakulong ni Rafael si Giselle. Wala nang nagawa pa si Carmen dahil sa wala nang pakialam pa si Melanie kay Giselle. Sa ilang araw na iyon ay hindi umalis si Melanie sa tabi ni Eleazar. Hindi pa rin kasi ito nagigising, pero okay na ito, sabi ng doktor, at anytime ay magigising na din. Inaantok na si Melanie na nagbabantay kay Eleazar sa kwarto. 11:00 na ng gabi nang tuluyang napapikit si Melanie. Ang ulo niya ay nakasandal sa kama ni Eleazar habang nakaupo sa upuan. Ang isang kamay nito ay nakakapit sa mga kamay ni Eleazar. Napangiti si Eleazar nang magising at nakita si Melanie na nakatulog at nakasubsob sa malapad niyang balikat. Maingat na hinalikan niya si Melanie sa noo at tinabig ang buhok na tumatabing sa magandang mukha nito. "Babe," nagising naman si Melanie nang maramdamang may humalik sa noo niya. "Eleazar, gising ka na. Salamat sa Diyos at gising ka na." Napaluha sa kasiyahan si Melanie. Mahal pa rin siya ng Diyos kahit papaano dahil binalik nito si Eleazar sa kanya. "I'm sorry. Hindi ko sinasadyang gawin sa iyo yun." May nakaambang luha sa mga mata ni Eleazar habang nagsasalita. Matamis ng ngiti ang itinugo ng dalaga sa binata, sabay halik sa mga labi nito. Alam niya na ang lahat. Alam niyang walang kasalanan si Eleazar. Biktima lang to ng kasamaan ni Giselle. Napakasaya ni Melanie sa mga nagdaang araw. Naikasal sila ni Eleazar habang nasa kulungan naman si Giselle. Nabawi niya rin ang lahat ng ari-arian ng inang si Elizabeth. Ibinalik sa kanya ni Eleazar ang lahat. Sa huli, pinatawad niya ang amang si Rafael. Pero sa ngayon, ay masakit pa rin ang ginawa ni Giselle at Carmen sa kanya. Kaya't hindi man sa ngayon, pero balang araw ay mapapatawad niya rin ang madrasta at stepsister niya. Si Eleazar ang nagpapatakbo ng mga negosyo nila. Dahil sa ngayon, ay mas mahalaga na sa kanya ang tungkulin niya bilang misis ni Eleazar Aguilar. Tiyan.